Akala natin alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malakas. Kapag kaya mong buhatin ang mabigat, kapag hindi ka umiiyak sa harap ng iba, kapag hindi ka natitinag sa problema, sasabihin ng mundo na malakas ka. Pero paano kung mali ang sukatan natin? Paano kung ang taong tahimik na lumalaban sa sarili niyang takot gabi-gabi ang mas tunay na malakas kaysa sa taong maingay at dominante sa harap ng lahat? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tanong na bihirang sagutin ng tama. Ano nga ba ang totoong sukatan ng lakas ng isang tao? Lumaki tayo sa paniniwalang ang lakas ay pisikal o panlabas. Mas mataas ang posisyon, mas maraming pera, mas maraming impluensya, mas malakas. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan at pag-aaral ng psikolohiya, ibang kwento ang makikita natin. Ayon sa modernong psychology, ang tunay na lakas ay mas malapit sa konsepto ng resilience o kakayahang bumangon matapos madapa. Hindi ito tungkol sa hindi pagkahulog. Ito ay tungkol sa paulit-ulit na pagtayo. Isipin mo ang isang estudyante na bumagsak sa isang major exam. Napahiya siya, nadismaya ang magulang niya at gusto na niyang sumuko. Sa unang tingin, parang mahina siya dahil bumagsak siya. Pero kung sa kabila ng kahihiyan at takot ay pinili niyang mag-aral ulit, harapin ang susunod na exam at tanggapin na parte ng proseso ang pagkakamali, doon nagsisimula ang tunay na lakas. Ang tawag dito sa psychology ay growth mindset, isang konseptong pinasikat ni Carol Dweck. Ang growth mindset ay paniniwala na ang kakayahan ay pwedeng ma-develop sa pamamagitan ng pagsisikap at pagkatuto. Ang taong may ganitong pananaw ay hindi tinutukoy ang sarili niya base sa isang pagkatalo. Sa halip, ginagamit niya iyon bilang hakbang papunta sa mas mahusay na bersyon ng sarili. Kung lilipat naman tayo sa filosofiya, lalo na sa Stoicism, mas lalong lumalalim ang usapan. Ang mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius at Epictetus ay naniniwala na ang tunay na lakas ay nakabase sa kung paano mo kinokontrol ang sarili mo, hindi ang sitwasyon. Sabi ni Epictetus, may mga bagay na kontrolado natin at may mga bagay na hindi. Kapag inilaan mo ang lakas mo sa mga bagay na wala sa kontrol mo, mauubos ka. Pero kapag natutunan mong ituon ang enerhiya mo sa sarili mong pag-iisip at reaksyon, nagiging matatag ka sa paraang hindi kayang gibain ng mundo. Halimbawa, may nag-criticize sa iyo sa trabaho, pinuna ang presentation mo, kinuwestiyon ang kakayahan mo, at ginawa pa yon sa harap ng iba. Natural lang na masaktan ka. Pero may dalawang paraan ng pagtugon. Una, maaari kang magalit, magkimkim ng sama ng loob at hayaang sirain ng emosyon ang buong araw mo. Ikalawa, maaari mong itanong sa sarili mo, may katotohanan ba sa sinabi niya? Kung meron, paano ko ito magagamit para gumaling? Kung wala, bakit ko hahayaang kontrolin ng opinyon niya ang emosyon ko? Sa ikalawang paraan, doon pumapasok ang tunay na lakas. Hindi mo kinontrol ang nangyari, pero kinontrol mo ang sarili mo. Sa psychology, may konsepto na tinatawag na emotional regulation. Ito ang kakayahang kilalanin ng emosyon mo nang hindi ka nilulunod nito. Ang taong marunong mag-regulate ng emosyon ay hindi robot. Hindi siya walang pakialam. Nararamdaman niya ang lungkot, galit at takot, pero hindi siya nagpapadala agad. May pagitan sa pagitan ng stimulus at response, at sa pagitan na iyon, naroon ang kalayaan. Ito rin ang sinasabi ni Viktor Frankl, isang psychiatrist at Holocaust survivor. Kahit sa pinakamatinding sitwasyon, may kapangyarihan pa rin tayong pumili kung paano tayo tutugon. At sa pagpiling iyon nasusukat ang lakas. Marami sa atin ang iniisip na ang malakas ay hindi umiiyak. Pero ayon sa research sa mental health, ang pagtatago ng emosyon ay kadalasang nagdudulot ng mas malaking problema tulad ng anxiety at depression. Ang taong marunong umiyak kapag kailangan at marunong humingi ng tulong kapag hirap na, iyon ang may tunay na tapang. Kasi aminin natin, mas madali magpanggap na okay kaysa amining nasasaktan ka. Sa filosofiya ng Stoicism,
hindi ipinagbabawal ang emosyon. Ang itinuturo nila ay huwag hayaang maging alipin ng emosyon. Si Marcus Aurelius, isang emperador ng Roma, ay nagsulat sa kanyang journal tungkol sa pagharap sa mga taong mahirap pakisamahan. Hindi niya kontrolado ang ugali ng iba, pero kontrolado niya ang sarili niyang asal. Isipin mo iyon, pinakamakapangyarihang tao sa imperyo, pero ang focus niya ay hindi dominasyon kundi disiplina sa sarili. Ngayon, ilapat natin ito sa pang-araw-araw na buhay. Kapag may break-up, madalas pakiramdam natin gumuho ang mundo. Pakiramdam natin mahina tayo dahil hindi tayo napili. Pero ang tunay na tanong ay ito, paano ka babangon? Hahayaan mo bang tukuyin ng isang relasyon ang halaga mo? O gagamitin mo ang karanasang iyon para mas makilala ang sarili mo? Ang taong kayang mahalin ulit kahit nasaktan na ay hindi tanga. Siya ay matapang. Dahil pinipili niyang maging bukas sa posibilidad kahit may risk. May isa pang mahalagang konsepto sa psychology na tinatawag na internal locus of control. Ito ang paniniwala na may impluensya ka sa direksyon ng buhay mo. Hindi ibig sabihin na kontrolado mo ang lahat. Ibig sabihin, naniniwala kang may magagawa ka. Ang taong may internal locus of control ay hindi puro sisi sa gobyerno, sa magulang, sa boss, o sa kapalaran. Tinitingnan niya ang sitwasyon at tinatanong, ano ang kaya kong gawin sa loob ng limitasyon ko? At doon siya kumikilos. Hindi ito madali. Sa totoo lang, mas madali maging biktima. Mas madali sabihin na wala akong choice. Pero ang pagpili na managot sa sariling desisyon, iyon ang mabigat. At kung may sukatan ng lakas, isa ito sa pinakamalinaw. Balikan natin ang ideya ng tagumpay. Sa social media, madalas ipinapakita ang highlight reel ng buhay. Promotions, travel, negosyo, awards. At kapag hindi natin ito nakikita sa sarili natin, pakiramdam natin nahuhuli tayo. Pero ang lakas ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-angat. Minsan nasusukat ito sa tahimik na pagtitiis at konsistensya. Yung araw-araw kang pumapasok sa trabaho kahit pagod ka. Yung patuloy kang nag-aaral kahit walang nakakakita. Yung pinipili mong maging mabuting tao kahit walang pumapalakpak. Sa Stoic philosophy, may konsepto ng virtue o kabutihang asal bilang pinakamataas na kabutihan. Para sa kanila, ang tunay na tagumpay ay hindi pera o reputasyon, kundi karakter. Kung ikaw ay makatarungan, may disiplina, may tapang at may karunungan, ikaw ay matagumpay kahit ano pa ang estado mo sa buhay. Ibang klase ito sa pamantayan ng mundo, pero kung iisipin mo, mas matibay ito. Kasi ang pera pwedeng mawala, ang posisyon pwedeng kunin, pero ang karakter, ikaw ang humuhubog niyan araw-araw. May mga tao ring akala nila malakas sila dahil kaya nilang manakit ng iba. Dominante, mapanlait, laging tama. Pero kadalasan, ang ganitong pag-uugali ay nagmumula sa insecurity. Sa psychology, may tinatawag na defense mechanisms. Minsan, ang pagiging agresibo ay paraan para takpan ang takot at kahinaan. Ang tunay na malakas ay hindi kailangang manliit ng iba para maramdaman ang sariling halaga. Isipin mo ang isang magulang na pagod, pero patuloy na nagsusumikap para sa pamilya. Hindi siya sikat. Wala siyang award, pero araw-araw niyang pinipili ang responsibilidad kaysa sa sariling kaginhawaan. Hindi ba yon lakas? O ang isang empleyado na paulit-ulit nare-reject sa aplikasyon pero patuloy pa ring nag-a-apply, hindi siya sumuko sa pangarap niya. Hindi iyon nakikita ng marami, pero iyon ang klase ng lakas na bihira. Ang tunay na lakas ay tahimik. Hindi ito laging maingay o dramatic. Minsan ito ay makikita sa pagpigil sa sarili na sumagot kapag galit ka. Sa pagpili na magpatawad kahit may dahilan kang magtanim ng galit. Ayon sa research, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkamali lamang. Ito ay para sa sariling kalayaan. Kapag kinimkim mo ang galit, ikaw ang nabibigatan. Kapag pinili mong magpatawad, hindi mo binabago ang nakaraan, pero binabago mo ang bigat na dala mo sa kasalukuyan. May mga pagkakataon din na ang lakas ay nasa kakayahang magpahinga.
Oo, magpahinga. Sa kulturang laging nagmamadali at laging produktibo, ang pag-amin na pagod ka at kailangan mo ng pahinga ay parang kahinaan. Pero ayon sa science ng burnout, ang sobrang pagpupumilit na walang pahinga ay nagreresulta sa mas mababang performance at mas mataas na risk ng mental health issues. Ang taong marunong makinig sa limitasyon ng katawan at isip niya ay hindi tamad. Siya ay may self-awareness. At ang self-awareness ay pundasyon ng tunay na lakas. Kung susumahin natin, ang totoong sukatan ng lakas ay hindi kung gaano kabigat ang kaya mong buhatin, kundi kung gaano kabigat ang kaya mong harapin nang hindi nawawala ang sarili mo. Ito ay kakayahang bumangon, kakayahang pumili ng tamang reaksyon, kakayahang panagutan ang sariling buhay, at kakayahang manatiling mabuti sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito instant, hindi ito nabibili. Hinuhubog ito sa maliliit na desisyon araw-araw. Sa tuwing pipiliin mong maging mas mahinahon kaysa magwala, sa tuwing pipiliin mong matuto kaysa magdahilan, sa tuwing pipiliin mong magmahal kahit may posibilidad na masaktan. Kaya sa susunod na maramdaman mong mahina ka dahil nasaktan ka, dahil natakot ka, o dahil nagkamali ka, alalahanin mo ito. Ang lakas ay hindi kawalan ng kahinaan. Ang lakas ay ang tapang na harapin ang kahinaan at patuloy na kumilos sa kabila nito. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging malakas. Kailangan mo lang maging handang magpatuloy. Kung may natutunan ka sa pag-uusap natin ngayon, sana dalhin mo ito sa araw-araw mong buhay. Kung naniniwala kang mas malalim ang usapan tungkol sa tunay na lakas kaysa sa nakasanayan natin, pindutin mo ang like at ibahagi mo ang video na ito sa mga taong kailangan ding marinig ito. Mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang ganitong pag-uusapan tungkol sa pag-unlad ng sarili, mindset, at tunay na tagumpay. At silipin mo rin ang iba pa nating videos dahil baka nandoon ang susunod na insight na magbabago ng pananaw mo. Hanggang sa susunod nating pag-uusap, patuloy mong piliing maging tunay na malakas sa paraang hindi laging nakikita pero laging nararamdaman.